Hi guys, ngayong 2025, paano na nga ba magpa-convert ng non-pro driver's license to pro driver's license? Kung ikaw ay magpapa-convert, ang video na ito ay para sa iyo dahil tuturo natin dito kung ano-ano nga ba ang mga qualifications, ano ang mga requirements, paano ang process, at kung magkano ang gagastusin mo sa pagpapa-convert ng iyong lisensya. Kailangan mong i-convert ang iyong non-pro to pro kung ikaw ay kumikita sa iyong pagmamaneho gaya ng Lalamove, Grab, Angkas, or Foodpanda, ganon, or family driver, company driver, at kung ano pa man yan, basta ikaw ay kumikita sa iyong pagpapamaneho, dapat ay holder ka ng professional driver's license. Sa pagpapakonvert ng professional driver's license, mayroong inilatag na qualifications ang LTO. Una, dapat ay physically and mentally fit ka, marunong ka dapat magbasa ng English o Tagalog, dapat ay 18 years old and above ka na, at dapat ay wala kang unsettled na traffic na violations. Dapat ay may pasa mo din yung LTO exam o yung computerized exam. At dapat, number 1 sa requirements, holder ka na dapat ng non-pro driver's license. Walang shortcut. Dadaan ka muna sa student, non-pro, bago ka magpa-pro. Maliban sa mga qualifications na yan, mayroon pang dinagdag na qualifications ang LTO kung ikaw ay may demerit points. Ibig sabihin, meron kang huli o traffic violations before. Ayan. Makikita mo ang iyong demerit points sa iyong LTMS portal. Kung ikaw ay may demerit points na 1 hanggang 2, hindi ka pa pwedeng magpa-convert to professional within 3 months pagka bayad mo ito. Pero kung nabayaran mo na ng mahigit 3 months o more than 3 months, pwede ka nang magpa-convert ng non-pro to pro. Yan ay kung 1 to 2. Kung meron kang demerit points na 3 to 4, hindi ka pa pwede magpa-professional ng within 6 months pagkabayad mo o pagka-settle mo. Kapag ikaw ay may 5 o mahigit pang demerit points, 1 year ang binigay ni LTO na qualifications bago ka makapagpa-convert sa professional driver's license. Kung valid pa ang iyong professional driver's license, hindi pa expired, dapat lang ipasa mo yung computerized exam. Kung yan naman ay expired na, mag-undergo ka na ng practical exam. Ito yung magdadrive ka na sa LTO mismo. Maliban sa mga demerit points, mayroon pang isa na qualifications ang LTO. Kung ikaw ay holder ng non-pro driver's license na may code A o code 1, A1, dapat ay holder ka na ito within 6 months. Ito yung sa papang motor, ganyan. Kung ikaw ay holder naman ng restriction code B, B1, B2, dapat ay holder ka na at least 1 year. So ito yung pang 4 wheels. So holder ka na dapat ng non-pro ng 1 year na. Kung isasabay mo naman yung papadagdag ng code sa pagpapachange classification, pwede rin ito. Pero ang ipapadagdag mo ay hindi yan may bibilang sa professional. Ang may bibigay lang sa'yo na pro ay yung existing dati mong restriction code. So ayun, kung pasok ka sa mga qualifications na yan, pumunta na tayo sa requirements. Meron lang 4 na requirements na nilatag ang LTO. So 4 lang ito. Siguro naman madali lang. Una, yung application for driver's license, ito yung form, pipil-upan mo to. Ang kagandahan nito, meron sa online, pwede mo lang itong download, pwede rin sa LTO mismo, humingi ka doon sa kanilang desk o sa kanilang office pagpunta mo. Okay? Pangalawa, dapat dalhin mo ang iyong non-pro driver's license na valid. Dapat din, pangatlo, dapat ay meron kang medical na galing sa medical clinic na accredited ni LTO. At pang-apat, dapat meron kang TIN ID o TIN number. Kasi, dapat meron kang TIN number kasi siyempre expected ni LTO, ikaw ay maghahanap buhay gamit ang iyong lisensya o kikita, kaya kailangan mo ng TIN. Makukuha mo ito sa BIR kung wala ka pa. So, madali lang naman ang pagkuha niyan. Kung ikaw ay may medical conditions, as in mayroong kang masabi na sakit or kapansanan, ganyan, merong ding restriction ang LTO. Hindi ka pwedeng magpa-pro sa 2, code 2, hanggang 3, 4, hanggang 5. So, ang inaalaw lang nila ay non-pro. Pasok ka na sa mga requirements at qualifications, pumunta na tayo sa process. Okay? So, sa process, una, magpunta sa LTO na malapit sa inyo. Okay? Take note, merong LTO na nagre-require ng online na appointment, meron din naman walk-in. So, alamin nyo na lang sa inyong LTO kung
pwede ang walk-in kasi kung kailangan ng online, mag-sign up lang kayo o magpa-appointment lang kayo sa inyong LTMS portal. Kapag nasa LTO ka na, kung wala kang dalang application for driver's license, humingi ka doon, mag-fill up ka. Fill upan mo na ito. Pagkatapos, pag samasamahin mo lahat ng mga requirements mo, bibigyan ka nila ng number, tapos tatawagin ka na lang sa evaluator. Ipapasa mo lahat ng mga requirements mo sa evaluator. Umupo ka muna, i-check ni evaluator personnel kung kompleto na ang iyong mga requirements at tama ang iyong dalang requirements. Tatawagin ka sa cashier para magbayad. Ang babayaran mo para sa exam. Pagkatapos niyan, tatawagin ka para mag-exam. Usually, nasa 60 items yan, dapat makakuha ka ng 48 na tamang sagot. Kaya, make sure lang na kapag mag-exam kayo, ay nakapag-review kayo sa mga reviewer ng LTO para hindi kayo bumagsak kasi sayang din, 100 kada exam. Kapag ikaw ay bumagsak, babalik ka na lang after 24 hours or kinabukasan. Kapag ikaw naman ay pumasa, pwede kang mag-proceed na at tatawagin ka na sa cashier para magbayad ulit para sa driver's license. Pagkatapos ng cashier, tatawagin ka na sa encoding. Ayan, dito ay magbo-biometric sign ka, mag-signature ka, pipicturan ka. Pero kung ang driver's license mo ay na-expired or expired siya within 2 years, kailangan mong mag-practical exam. Pwede mo pa naman itong ipapro. Kailangan mo dumaan sa practical exam. Unlike sa valid pa ang non-pro driver's license nila, ay hindi na sila magpa-practical exam. Ayan. Pagkatapos niya, tawagin ka na sa bigay na sa iyo ang iyong driver's license. Releasing na. Ayan. So, ganun ang process sa pagkuha ng pagpapakonvert ng non-pro to pro driver's license. Tapos na ka na sa process, magkano nga ba ang gagastusin sa ganitong proseso? Okay, ayan. Sa application fee, may 100 kang babayaran sa LTO. Sa replacement fee, 225. Tapos, sa change classification, 100. Tapos, sa medical, sabihin natin 400. Ayan. So, yan yung gagastusin mo sa pagpapakonvert ng non-pro to pro. Sa medical, 400. Sa LTO, 425. So, nasa kulang-kulang 1,000 siya, 825. So, sabihin natin 1,000 para sa iba pang gastusin gaya ng pangkain mo, panggas mo, pangpamasahe mo. Ayan. And then, kung expired ang iyong driver's license, magdadagdag ka ng 100 pesos. Ayan. Kung expired ang iyong driver's license, ang babayaran mo sa LTO ay renewal. Idagdag mo, parang renewal na siya. Ito yung 585. So, suma total, ang gagastusin mo sa LTO kung expired ay 585. Idagdag mo na lang dito yung medical mo. So, nasa 111, kulang-kulang 12. Ayan, mga 12 something. So, yun yung gagastusin mo sa kapag expired na ang iyong non-pro driver's license. Nga ba pwede magpa-convert? So, pwede sa mga satellite office ng LTO, pwede sa central office, ayan, pwede sa licensing office, ayan, kung saang LTO malapit sa inyo. Take note lang, ayan, karagdagan lang para sa mga ka-rides natin. Kung expired ang iyong driver's license, mag-undergo ka ng practical driving exam kung 2 years na ito mahigit. Yun lang mga ka-rides, ganun lang kadali ang magpaprocess ng non-pro to pro. Kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede kayong mag-comment down below. Pwede nyo rin ako i-follow sa aking Facebook page, sa aking TikTok, sa aking YouTube. Sa Facebook at YouTube, doon ako madalas nag-update. So, yun lang. Sharing is caring.